Another update ng mga mandirigma na pinipirata na naman ang Berdugong Champion. At si Chito nga ang inuuna niya sa listahan. Ano na namang ginagawa mo, Champion? Hindi mo yan pwedeng bugbugin si Chito dahil nagpapagaling yan. At heto nga si Cassie na naman sana ang gusto niyang isunod sa listahan. At ayan na nga ang sinasabi sa hula. Tinatarget siya ng barako kapag ganito ang mga galawan ng Berdugong Champion. Mahilig siyang manghabol sabay gugulpihin. At napipiko naman nga mga hinahabol niya at ayaw sa kanyang makipagbakbakan. Dahil hindi ito maganda sa paningin ng barako ay kinukorner siya nito. At sa puntong yan, tiklop na naman ang mga tainga ng Berdugo. Wala na siyang choice kapag nakabantay na ang barako kaya naman mag-slow motion na naman yan palayo para magmukhang mabait at para hindi mabigwasan. Pahinga muna sa panggugulpi si Champing at nood muna sila sa mga kaguluhan na nagaganap sa labas na bintana. Oh, anong kaguluhan to? Anong sinisilip niyo sa labas? Oh, merong tanker na nakaparada. Ibig sabihin wala ng gasolina. Kaya tigil-tigilan ang pakikipagbakbakan, Champing. Dito naman sa kabilang banda ay abala na naman ang barako sa kanyang bisyo. Panay na naman ang pangsinghot sa puwit ng kanyang anak na si Cassie. Umatake na naman si Boy Singhot. At kapag ayaw nga ni Cassie na sisinghotin siya ay binubugbog ito ng barako. Bantay sa lakay ang mahusay na tatay. At hindi yan titigil hanggat sa hindi niya makuha ang gusto niyang suminghot kay Cassie. Hindi naman nga madalas ganyan ang barako. Kaya lang kapag nasa bisyo talaga siya ay nambubugbog ito. Nakukuha pa talagang suminghot kahit tuli na. Hindi ka titigil? Kaspar? Kaspar? Tigilan mo na ang kakasinghot mo. Nakalimutan mo na bang tuli ka na? Wala ka ng betlog, per. Sinusundan na naman ang barako ang Berdugong Champion dahil may suot nga itong pulang kwintas. Hindi na naman ito maganda sa paningin niya kaya tinatarget niya na naman si Champing. Ginulat nga si Chito at nagiging magugulatan niya si Champing at akala niya laging nandyan ang kanyang angkol. At heto nga panay na naman ang tago niya sa mga ilalim at kino-corner na naman siya ng barako. Wala na namang magawa si Casper kaya sisindakin niya na naman ang kanyang hilaw na pamangkin kahit wala naman itong ginagawang kasalanan. Takot na naman dyan si Champing kaya nawawala na naman ang mga tainga nito. Hindi pa tumitigil si Casper dahil hindi niya pa nga nakukorner si Champing. Sa puntong yan, hindi na naman malaman kung saan na naman napunta ang mga tainga ni Champing. At hindi mo rin malaman kung saan ang gagaling ang galit ng barako dahil panay na lang ang pangkukorner niya sa Berdugo. Sa puntong yan ay napansin ni Champing na malas ang kanyang kwintas na pula. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pagtutuos habang nagtititigan. Ngunit walang nagawa ang barako dahil hindi nga ito makabuelo kaya nag-walk out na lang ito. Ngayong umaga nga ay napansin kong pilay ang isang kamay ng barakong Casper. Pagising namin sa umaga bago sila kumain ay nakita akong nakaangat ang isa niyang kamay. Ngunit hindi ko ito pinansin dahil akala ko ay trip niya lang. Pagkalipas ng ilang oras ay nakumpirma ang pilay nga ang isang kamay ng barako. Hindi niya gaano itong naitutukod sa paglalakad, siguro ay nasasaktan siya. Kaya kapag nakatayo siya ay nataangat ang isa niyang kamay.
Hindi nga namin malaman kung paano nangyaring napilay ang barako. Maaaring sa pagtalon at pag-akyat ito nangyari. O kaya naman sa lakas ng pagkakabigwas niya sa pagkikipagbakbakan. Ano na, Per? Anong nangyari sa isa mong kamao? Hinahawakan ko nga ito ngunit ayaw niyang ipahawak. Pero kahit pilayan ay nakuha pa rin batukan ang kanyang anak na si Kase. Ganito na nga maglakad ang barako at hindi yan magiging dahilan na mahinto ang pagtatanggol niya sa kanyang pamilya laban sa berdugo. Nakakalakad at nakakatakbo naman nga siya pero kitang-kita na may masakit nga sa kanyang isang kamay. Oh, hindi ka muna ngayon makakapambigwas, Per. Wala naman niyang nakitang sugat marahil ay na-outbalance lamang ang barako dahil sa kanyang katabaan. Kasper! Kasper! Halika dito at may gagawin tayo. Gugupitan natin yan, kuko mo. Halika rito at namimihasa ka namang gulpi. Tingnan natin ang kuko mo kung matulis na, Per. Bilisan mo. Matulis na naman pala ang kuko mo, Per. Kaya pala umiirit na naman si Champing. Oh, wag kang magreklamo. Hindi pwedeng matalas ang kuko, Per. May reklamo ka? Doon ka sa presento. Oh, kita mo na yan, oh. May itim na balahibo. Ibig sabihin kay Champing ito. At matapos na ng putulan ang kuko, ay binabantaan na naman ang berdugo. Kasper, subukan mo, Per. Aatakihin na sa'yo si Champing. Hindi ka na nagtigil. Another update na mga mandirigma na binabalaka na naman ang berdugong Champing. Panay na naman ang takbo ni Champing at namimili na naman siya sa mga nasa sahig na namamahinga kung sino ang kanyang babakbakan. Naka-alerto naman nga ang mga maligalig at namamanghanga ito dahil parang ipo-ipo na naman si Champing. Mamaya, meron na naman dyan sa mga maligalig ang gugulpihin ng berdugo. Alerto ang pamilyang mandirigma dahil umaatake na naman nga ang berdugo. Agad namang nagbantay ang barako sakaling may gulpihin sa kanyang pamilya. Mamaya-maya ay si Chito ang na-corner ni Champing. Hindi nga marunong lumaban si Chito, hindi tulad ni Cassie at ni Natnat na hindi talaga nagpapatalo. Titigil lang yan si Champing kapag nakaharap niya na ang barako.